Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbibigay ng executive clemency sa Pinay death row convict sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Ligtas man sa parusang bitay, habang buhay pa rin kasi siyang makukulong pag-uwi ng Pilipinas matapos ang mahigit isang dekada. Giit naman ng Foreign Affairs at Justice Department, posibleng may mga ipataw na kondisyon ng Indonesia na kailangang sundin ng Pilipinas. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ang Indonesia na mismo nagsabi, oras na ibalik ng Pilipinas ang Pinay death row convict na si Mary Jane Veloso. Nasa kapangyarihan ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan siya ng pardon, lalo't wala namang death penalty sa Pilipinas. Kaya sa kanyang pagdalo sa groundbreaking na isang solar farm sa Nueva Ecija, ang tanong sa Pangulo, posible ba pagbibigay ng executive clemency kay Veloso? We will see. Hindi pa maliwanag kung ano ba talaga how this is the first time this has happened. So that everything is on the table. Ang malinaw ayon sa Pangulo ay ligtas na si Veloso sa parusang bitay dahil napababa na raw ang sentensya sa kanya sa habang buhay ng pagkakabilanggo. We have been working on this for all the previous president, hindi lang ako. 10 years na ito 10 years na ito. Pero ang nagawa natin, napakommute natin ang sentensya niya from death sentence to life imprisonment. With the agreement between Indonesia and the Philippines for her transfer here to the Philippines, effectively, the Indonesian government agreed to lower or commute her sentence from death penalty to life imprisonment. Gayunman, sabi ng abogado ni Veloso, commutation is binababaan, no? Binabawasan, reduce yung naipataw na para mo i-reduce ang death penalty. Isa ay kamatayan, isa ay kulong. Magkaiba Ang sabi ng Department of Justice sa ilalim ng pinaplansyang kasunduan sa pagbabalik Pilipinas kay Veloso, hindi nangangahulugang agaran na rin siyang lalaya. Obligado raw kasi ang Pilipinas na sundin ang mga maaaring ipataw na kondisyon ng Indonesia, tulad ng pagtuloy dito ng hatol sa kanya para sa kasong drug trafficking, maliban lang sa parusang bitay na ipinagbabawal sa ating mga batas. Kailangan natin bigyan ng respeto yung judgment na ginawa ng Indonesian courts sa kanya na siya ay nahatulan ng may pagkakasala talaga. Hindi natin pwedeng talikuran yun pagkadating dito automatically kailangan nating i-pardon siya or executive clemency. Pero gita abogado ni Veloso, wala nang kapangyarihan ng Indonesia kay Veloso. Oras na maibalik siya dito. Yung kaso ni Mary Jane in Indonesia, tapos na, legally. Paano yan? Walang death penalty. So ang range ng possibilities, pwedeng yung susunod ay reclusion perpetua na 40 taon. O di kaya, ang pinakagusto natin at tinutulak natin, absolute pardon. Hindi na siya kukulungin kahit 1 segundo. Kapag nakauwi na sa Pilipinas, ay magpapatuloy naman ang paglilitis sa kanyang recruiter para sa kasong human trafficking at estafa. Tinitiyak naman ng pamahalaan ang kaligtasan ni Mary Jane na isa ilalim sa pangangalaga ng Bureau of Corrections. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinimulan na ng Task Force ng Department of Justice ang case build-up kaugnay sa mga pagpatay noong gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero may babala ang isang grupo kaugnay sa paglilitis ng lokal na korte kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng makaapekto umano sa investigasyon ng International Criminal Court. Nakatutok si Salima Refran. Gumugulong na ang 60 araw ng Task Force EJK o Extrajudicial Killings ng Department of Justice para sa case build-up sa mga pagpatay noong giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Kasama sa mga iniimbestigahan, mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasunod ng kanyang mga inamin sa pagdinig ng House Quad Committee. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7.
Katuwang ng Task Force EJK ang NBI at PNP sa pagkalap at pagsuri ng ebidensya, habang nakikipag-ugnayan na rin ang Task Force sa Quadcom ng Kamara, mga komite ng Senado at sa Commission on Human Rights para sa resulta ng kanilang mga pagdinig at investigasyon. Para malaman natin kung ano man ang pwedeng masundan, kung ano man yung pwedeng isampa at kung ano yung pagka may mga kasong pwede nang or ripe na ba yan ay pwede nang isampa sa preliminary investigation before the prosecution service ng Department of Justice. Ayon mismo kay Justice Secretary Remulla, tinitingnan na ang posibleng pagpapaharap kay Duterte sa paglabag sa RA 9851 o International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Ayon sa Commission on Human Rights, sa 3 krimen na nakasaad sa RA 9851, ang Other Crimes Against Humanity ang maaari raw gamitin sa mga nasa likod ng giyera kontra droga. Pero naniniwala ang CHR na hindi ito sapat para mapanagot ang mga ito. Sabi ng Center for International Law o CENTERLAW, isang human rights and public interest advocate group, kung sakali, ngayon lang daw may magdedemanda sa ilalim ng RA 9851. Pero ang pagkakaroon ng paglilitis sa lokal na korte laban kay Duterte kaugnay sa crimes against humanity, may implikasyon sa ginagawang investigasyon naman ng International Criminal Court kay Duterte sa kaparehong reklamo. For the period na member tayo ng ICC, magkakaroon ng overlap, magkakaroon ng duplication. And ang mangyayari yan, if there's really going to be a genuine prosecution domestically, there's a possibility na isuspend ng ICC yung kanyang ongoing investigation. Para di raw yan mangyari, pwedeng iiwas ang gobyerno mga petsa ng sakop ng kanilang investigasyon. Pwede rin daw sakupin ng investigasyon ang mga opisyal ng pulisyan na nagpatupad ng anti-drug war. So the ball is in the court of the Marcos administration, no? You are being mocked by the former president. Sinabi niya mismo, ang tagal-tagal nga nitong DOJ, hanggang ngayon wala pa akong kaso. Parang talagang dinider niya yung DOJ, no? So I think the DOJ should take on the dare and investigate and file the proper cases. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Nakadetini ngayon ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte matapos i-cite in contempt dahil umano sa pakikialam sa trabaho ng Kamara at sa pag-iwas sa mga tanong. Sa pagsasabi ng bise na nadadamay na umano ang kanyang mga tauhan dahil umano sa politika, hinamon siya ni Speaker Martin Romualdez na siya mismo ang humarap sa komite at sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang confidential funds. Nakatutok si Ian Cruz. Dahil umano sa undue interference o labis na pakikialam sa trabaho ng Kamara, pinakontempt ng House Committee on Good Government and Accountability ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Ito ay dahil sa pagsulat niya sa Commission on Audit na wag sundin ang subina ng Kamara para isumite ang mga audit report nito tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President. I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito. And according to our rule, one of the reasons on the is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. Si Lopez humiling na may konsidera ang pagbawi sa contempt order laban sa kanya. For the record, it was just a respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them or to order them or to commandeer them into something that they did not want to do. Humingi rin ng paumanhin si Lopez pero nanatili ang contempt citation dahil sa pag-iwas raw nito sa mga tanong. Nakadetini ngayon si Lopez sa House Detention Center. Sa isang pahayag, sinabi ng OVP na humiling si Lopez na wag na silang mag-issue ng statement kaugnay ng kanyang pagkakadetini. Hindi dumalo sa pagdinig ang 4 pang opisyal ng OVP na pinasubina ng komite para sagutin ang mga tanong ukol sa mga
kahina-hinala umunong acknowledgement receipts na isinumite ng OVP at Department of Education sa COA tungkol sa paggugol sa confidential funds. Ang sabi ni Duterte, ang pinakamalaking hamon na hinaharap niya ngayon ay ang pagdamay raw sa kanyang mga tauhan sa panggigipit sa kanya ng mga kalaban sa politika. Maluoy ko tungod kay, as I said, ako politiko man ko, mga politiko, gubaon maginaimohang pangalan because there's a race, no? So, para makalamang ang kalaban, mandaot yun na sila o ilahan kakompetensya sa politika. Sa isang panayam, sinabi ni Speaker Martin Romualdez na sa halip na kanyang mga tauhan, dapat ang bise mismo ang humarap sa komite at magpaliwanag tungkol sa paggamit ng kanyang confidential funds. Hindi dapat siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya lang mag-explica. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yun na lang po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Pinagsisikapan po naming makuha ang panig ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa sinabi ni Romualdez, pero naghihintay pa rin po kami ng sagot. Para mas masuportahan ang ating sandatahan sa mga aktibidad sa South China Sea, makakatuwang ng Pilipinas ang isang task force na binuo ng Amerika, ang US Task Force Ayungin. Ano naman kaya ang magiging papel nila sa mga misyon ng ating Armed Forces of the Philippines? Alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. Kontrobersyal ang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea dahil dito nakasadsad ang BRP Sierra Madre, ang barko ng Pilipinas na nagsisilbing outpost ng Philippine Navy para igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea bilang bahagi ng exclusive economic zone nito. Pero dahil inaangkin din ng China, makailang ulit nang nakaranas ng karahasan ang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Kaya bago sa pandinig ng banggitin ng bumisitang si US Defense Secretary Lloyd Austin, ang pagkakaroon ng isang anyay Task Force Ayungin ng Amerika. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Austin na sa pagbisita niya sa Command and Control Fusion Center sa Palawan, nakausap at pinasalamatan niya ang mga Amerikanong sundalo ng US Task Force Ayungin. Ano nga ba ang US Task Force Ayungin at ano ang papel nito sa misyon ng AFP sa West Philippine Sea? Sa isang pahayag, sinabi ng US Embassy na pinalalakas ng task force ang koordinasyon at interoperability para suportahan ng AFP sa mga aktibidad nito sa South China Sea. Naayon daw ito sa kooperasyon ng mga puwersa ng Pilipinas at Amerika tungo sa pagkakaroon ng malaya at bukas na Indo-Pacific region. Hindi nagbigay ng detalye ang Joint US Military Adjudication Group kung ilang sundalo ang nakadeploy sa Task Force Ayungin. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, hindi sasama sa mga misyon sa West Philippine Sea ang mga miyembro ng Task Force Ayungin. Pero tutulong ito sa pagbibigay ng impormasyon tuwing may misyon ng AFP Western Command sa West Philippine Sea. ISR, Maritime Domain Awareness. So, tumutulong sila sa pagbibigay ng information about that. But on actual direct participation, it is purely Philippine operation. The Westcom supported by the Philippine Coast Guard. Sa isang statement naman, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na ang mga Amerikanong sundalo sa Palawan ay nagbibigay ng technical assistance. Pinalalakas daw nito ang kakayahan ng Pilipinas sa maritime domain awareness na mahalaga sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at aktibidad para protektahan ang interes ng bansa sa West Philippine Sea. Ang maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal hindi na nagulat na may ganitong task force ang Amerika sa Pilipinas. It's not surprising. These are, kumbaga, operational details. No? There's no need to be so concerned about. As long as it contributes to the overall defense and security of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi, walang iba kundi ang It Girl host ng Sparkle na si Janina Chan. Janina! Thank you, Miss Vicky, and good evening mga kapuso.
From local to the international scene, ang pagiging blockbuster ng Hello, Love Again ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Patunay dyan ang pagtampok sa pelikula sa Asian World Film Festival na sold out ang screening. Makichika kay Aubrey Carampel. Your dreams. Magtatagpo din ang mga features natin. From Hong Kong to Canada Marating na natin. to California. Hello, Love, Kilig ang hatid ng magkasamang paglakad ni Alden Richards and Catherine Bernardo sa red carpet ng Asian World Film Festival sa Culver City. Si Alden looking dashing in a blue plaid suit. Gorgeous as always naman si Catherine in a powder blue long dress. In attendance rin ang iba pang cast ng Hello, Love Again gaya ni Valerie Concepcion, Kevin Schneider, Ruby Rodriguez, at partners Mark Labella at Marvin Aritranco. May pag-roofie rin ng cast sa red carpet. Ang Hello, Love Again na collab movie ng Star Cinema at GMA Pictures ang closing film ng Naturang Film Festival. After ng sold-out screening, may Q&A din with the cast. Proud moment ito para sa Hello, Love Again team na i-represent ang Filipino movie. It's a huge honor. We're very grateful for the Asian World Film Festival for the opportunity. And being here showcasing Filipino talent is so rewarding. This is a very, very important night for us and for us, Filipinos as well. Nakaka-proud to be part of something like this. Bago yan, nagkaroon din ng media day sina Alden and Catherine sa Hollywood. Humanap sila sa LA Press para sa promo tour ng Hello, Love Again sa Amerika. I'm here to try again. Kasalukuyang ipinalalabas ang pelikula sa mga sinehan sa USA at Canada. Starting today, showing na rin ang pelikula in 181 cinemas sa Middle East. Now on its second week naman dito sa Pilipinas, tuloy-tuloy ang box office record ng pelikula. Kabilang sa bagong achievement ang natanggap na mataas na rating sa TV and film review website na Rotten Tomatoes. Umabot sa 96% ang popcorn meter nito, formerly called audience score, na mula sa users na nag-submit ng kanilang rating ng pelikula sa Rotten Tomatoes. Showing pa rin ang Hello, Love Again in over 1,000 cinemas worldwide. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Naitala ngayong araw ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa loob ng mahigit 2 taon. Ang epekto lalo sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Mula 56 pesos sa kada dolyar noong Oktubre, nagsara ang palitan ngayong araw sa 59 pesos kada dolyar. Ito ang record low o pinakamababang halaga ng piso sa loob ng mahigit 2 taon. Kung tutusin, dapat masaya si Claire dahil mas malaki ang maipapalit niya sa dolyar na ipinapadala ng asawang nasa Amerika. Pero di naman daw ito ramdam dahil sumasabay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at bayarin. Na-cover din siya nung mas mataas na commodity or goods na binibili mo in the market. Parang break-even lang. Import-dependent daw kasi tayo o marami sa mga ginagamit nating produkto mula pa sa ibang bansa. Sabi ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, US dollars ang ipinambabayad ng mga importers sa inaangkat na produkto. Kaya kung mataas ang dolyar, mas mataas ang puhunan at babawiin ito sa mga consumer. Immediately, tataas ang presyo ng mga inaangkat natin. Yung pag-import natin ng oil, ng gasolina, ng fuel, yung pag-import natin ng mga consumer products na ang pambayad natin ay dolyar. Ang mga inaangkat na produktong yan isinasakay sa mga barko. Ang problema, sabi ni Mary Zapata ng Aduana Business Club, maraming dinadagdag na charges ang mga shipping line na dolyar din ang bayaran. Meron pa ngayong peak season charge dahil Pasko at maging port congestion fee. Dumami ang charges ng shipping line eh. Lahat in dollars. Tumaas pa ang ating exchange rate. Ang latay niyan hindi sa importer, sa consumer. Kasi ipapas-on lahat yan eh. Dadagdagan yung landed cost, mamahal. Tingin ni Professor Leco, ang pagsipa ng halaga ng dolyar ay dahil sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang US President. Pero maaaring pansamantala lang daw ito. Hindi yung katulad nung dati, tumaas ang interest rate ng Amerika, di tataas din ang exchange rate. Bumaba ang exchange rate, bababa rin. Pero ito hindi eh. So it is harder to understand, no, other than si Trump ito
yung euphoria ng mga American businessman. Wala pang pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng paghina ng piso kontra sa dolyar. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, unti-unting lumalaki ang posibilidad na magsimula na ang La Niña. Base sa Climate Forum ng Pag-asa kahapon, mula 71% bahagyang umakyat sa 74% ang tsansang magsimula ang La Niña sa pagitan ng buwang ito hanggang sa Enero sa susunod na taon. Pero hindi pa man opisyal na nag-uumpisa yan. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na ang nagbabadyang La Niña ang isa sa mga dahilan ng sunod-sunod na pagkakabuo ng malalakas na bagyo sa silangan ng Pilipinas. Base sa observed rainfall mula November 1 hanggang kahapon, November 20 above normal o mas mataas sa pangkaraniwang ulan kapag ganitong buwan ang natanggap ng buong Northern Luzon at malaking bahagi ng Central Luzon, pati sa Camarines Sur. Dahil na rin yan sa ulang binuhos ng sunod-sunod na bagyo na karamihan tinumbok ang Luzon. Sa Mindanao, mataas din sa pangkaraniwang dami ng ulan ang natanggap ng Bukidnon. Para naman sa lagay ng panahon bukas, base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang may mahihinang ulan na sa Palawan, Mindoro Provinces, Northern at Eastern Samar, Cebu, Bohol, Western Visayas, Negros Island Region at Caraga. Pagsapit ng hapon, mas marami ng uulanin sa Visayas at Mindanao. Posible naman ang malalakas na buhos ng ulan dahil sa thunderstorms. Kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide, lalo na ang mga nakatira malapit sa ilog o bundok. Maaliwalas ang panahon sa Metro Manila pero maghanda pa rin sakaling may biglaang pag-ulan sa hapon o gabi. Isiniwalat ng isang senador na may mga opisyal ng gobyerno na nagpapayo umano sa mga pogo kung paano magtutuloy ng operasyon sa bansa kahit ipinapabana ito ng Pangulo. Sabi pa ng DILG, may mga illegal na pogo at scam hub na nagpapanggap bilang ibang negosyo. Nakatutok si Mav Gonzales. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of pogos by the end of the year. Kahit mismong Pangulo na ang nag-utos sa pag-ban ng mga pogo operation sa bansa, sa panibagong isiniwalat ni Senador Risa Hontiveros, sinabi niyang may mga opisyal ng gobyerno umanong nagpapayo sa pogo operators kung paano makapagpatuloy ng operasyon sa bansa. Yung mga sumbong sa amin ay may mga government officials pa na nagpapayo sa kanila ng mga ganon. Bago na lang kayo ng forma, at least legally, birang mga simpleng BPOs lamang. Sa ngayon, wala pa raw ibinigay na pangalan sa tanggapan ng senadora. Pero isinapubliko na raw niya ito para kung totoo, tumigil na sila. Obstruction of justice ba yan? Kung ano man, but siguradong may accountabilities. At kung yung regulators mismo nagpapa-regulatory capture ay sumasaway sa isang ban na inanunsyo ng SONA, sa isang inilabas na EO, in principle sa ilalabas naming batas laban sa pogos, mas mabigat ang accountability nila. Kahapon isiniwalat sa Commission on Appointments ni Interior Secretary John Vic Remulla na may guerrilla operations pa ang mga pogo at scam hub. The biggest disguise that they are going through now is that they are applying for resorts and restaurants. So it is the power of the mayor to visit the establishments and make sure that what is going on is exactly what is intended. Ibang usapin naman daw ang mga illegal na pogo pati scam hub. Paano naman po yung mga scam hubs na hindi nagbabother na kumuha ng business permits? That's a function of intelligence, and that's a function of the special units of the Philippine National Police and the NBI to pursue and to investigate and to prosecute. Kumbinsido si Hontiveros na may malalaking personalidad pa rin sa pogo gaya nila Alice Go. May big fish pa rin. At itong mga big fish ay nagpapatunay na yung mga pogo hubs ay hindi mga stand-alone operations tulad ng napatunayan na yung ugnayan ng Bamban Pogo Hub sa Porac Pogo Hub. So yung tanong na sino o sino-sino ang mga big fish ay live question pa rin. May bagong impormasyon ding nakarating kay Hontiveros ukol sa mga Chinese spies sa Pilipinas sa pamamagitan umano ng pogos. Isa raw ito sa mga tatalakayin sa huling pagdinig ng Senado ukol sa pogo sa darating na Martes. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Sa kabila ng unos, pilit na nagpapakatatag at bumabangon ng mga taga-Catanduanes
na pinakanapuruhan ng super bagyong Pepito. Kanya-kanyang diskarte muna ang ilan sa kanila para may masilungan. Nakatutok si Joseph Moro. Nagtsatsaga sa mga lumang trapal ang mga taga-Caramoran, Catanduanes habang naghihintay ng tulong mula sa gobyerno. Kanya-kanyang kumpuni gamit ang mga napulot nila mga natira sa kanilang bahay. Ubos ang karamihan sa mga bahay dito nang dumaan ang mismong mata ng Super Typhoon Pepito. Wala nang tira. Si Esther Trinidad wala na raw ibang maaasahan sa buhay. Senior na raw silang magkapatid. Hihingi po ako ng tulong. Suporta, stresser. Nakalma ko na lang po minsan sarili ko. Paano po gagawin ko? Si Jeffrey namumulot na lamang ng mga tira-tirang kahoy. Ang maliit na bahay rin ng kanyang kapitbahay na 88 years old na si Adelaida wala nang natira. Totally po sir, wala po natira dyan. Saan kayo kumukuha ng kahoy? Yung mga ano po namin, kinukuha rin po namin kung saan po namin makukuha. Kung ano makuha, kung ano available lang? Opo, may balik namin. Ito po, kaya po namin naitayo ko po ito pansamantala lang para po may matulugan kami. Walang naitalang nasawi sa bayan at sa buong probinsya dahil lumikas na sila bago pa man tumama ang bagyo. Nag-evacuate kayo nun? Kung hindi, buti sana nagawa mo na yung bubong mo. Nagawa na. Tuklap. Walang kuryente, walang tubig, walang signal ng telepono. Pero wala naman ang sagabal sa mga relief operations kung sakasakali. Nandito tayo sa Barangay Tubli sa Caramoran at ito yung isa sa mga lugar na kung saan merong landslide. Pero mabuti naman at na clear na to. Ayon naman sa Office of Civil Defense o OCD, dumating na dito sa Catanduanes ang mga relief teams kabilang na ang mga taga Metro Manila Development Authority o MMDA. Bitbit nila ang 40 na mga water filtration units at mga family food packs. May parating ring mga yero at mga repair kits. Sa kabila ng hamon para sa mga Katanduanon, laban lang, sabi nga. Laban, Caramoran! Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa kabila ng busy sked, rock na rock pa rin si Heart Evangelista na nakipag-collab ng kanyang obra sa Incubus frontman na si Brandon Boyd. Pero hindi lang yan dahil nakibahagi rin si Heart sa Vogue Threads Manila 2024. Narito ang chika ni Nelson Canlas. Art meets rock and roll once again. Breaking another border si Heart Evangelista nang makipag-collab muli with Brandon Boyd, ang isa sa obra ni Heart sa saliwan ng painting skills ng Incubus frontman. He has a company called Moonlight and he features different artists from all over the world, and I'm just very happy that, we have another round of collaboration. He painted over my painting and it's so beautiful. It's a limited edition, like limited only prints of on archival pieces. Ngayong araw, kabilang si Heart sa mga panelist para sa Vogue Talks, Role of Social Media in Your Business ng Vogue Threads Manila 2024, kung saan kabilang sa mga nakasama niya ang Pinay social media darling na si Niana Guerrero. Hi, nice to meet you. My daughter always watches your TikTok. Really? Yes. Oh my God. She's such a huge fan. I loved what she said because I feel like most of us here entered or started social media as a way of self-expression, hobby, and it has just grown into this massive worldwide stage where we can all connect and there are no more barriers or gates. We can all be friends. We can all kind of express ourselves, inspire each other. At via online, ang Pinoy Pride na si Bretman Rock. My content has kind of just evolved in a way as I've grown with new interests. I know, like you said, I did start in the beauty industry and I kind of graduated more into lifestyle and really anything that I'm interested in at the moment. Unfortunately, it's chicken and so everyone's just gonna have to get sick. Kwento naman ni Heart, hindi raw dapat palampasin ang mga susunod na episodes ng Heart World. Kung nagulat daw ang marami sa revelations niya sa kanyang limited reality show sa nakalipas na mga linggo. Especially the next 2 episodes, you will see some things na never namin pinag-usapan. Actually, next 3 episodes. It's intense.
basically before there were fake news that were going around. Now it will be addressed, and there are actually stolen footages that will be shown. So nakaka-excite siya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Christmas Village na may Winter Wonderland feels, themed booths at syempre bilihan ng mga regalo. Yan ang tampok ng pasyalan pamasko sa Quezon City na hindi lang pambata at matanda kundi pang fur babies pa rin. Yan ang tinutukan live ni Aubrey Carampel. Aubrey? Mel, para sa mga naghahanap ng pasyalan ngayong Christmas season, binuksan na ngayong gabi ang Eastwood Christmas Village dito sa Quezon City. Ramdam na ang Kapaskuhan dito sa formal na pagbubukas ng Christmas Village na ito, na sinabayan pa ng cute performance ng mga Little Santa at Christmas elves. Isa sa mga pangunahing atraksyon pagpasok ng village ang snow machine na tiyak na ma-e-enjoy ng mga bata pati na ng mga young at heart, na nagbibigay ng Winter Wonderland feels. Very festive ang mood sa loob ng village, tampok ang iba't ibang Christmas-themed booths. Mayroong food stalls kung saan makakabili ng iba't ibang local delicacy at mga pangregalo. Di lang pang family ang atraksyon na ito, kung hindi, pet-friendly rin. Spotted nga ang ilang fur babies in their Christmas outfits. Ang official opening ng Christmas Village sinabayan din ng bonggang fireworks display. Starting this weekend and every Saturday ng buong buwan ng Disyembre ay magkakaroon ng spectacular fireworks display na kukumpleto sa inyong holiday experience. Mel, simula ngayong gabi ay bukas na itong Christmas Village na ito at everyday yan from 10 a.m. to 10 p.m. hanggang end of December. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa'yo, Aubrey Carampel. Huwagi ang ilang programa ng GMA Integrated News at iba pang kapuso shows sa 46th Catholic Mass Media Awards. May report si Jamie Santos. Sa ika-46 na taong pagkilala ng Archdiocese of Manila sa pagkamalikhain at dedikasyon ng media sa pag-uplift ng values at pagiging inspirasyon sa positive change, double win ang nakuha sa print category ng GMA News Online. Wagi bilang news coverage ang A Constitution Named Freedom, the interim charter under Cory Aquino, nina Lianes Capanti at Hannah Borday. Nakuha naman ng Wombs for Rent ni Marco Romas ang Best Investigative Report. Sa larangan ng telebisyon, ginawaran ng special citation sa Best News Program category ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Special citation para sa Best Drama Series Program category ang Kapuso Drama Anthology na Magpakailanman, hosted by 24 Oras anchor Mel Chanco. Best Public Service Program naman ang Kapuso Mo Jessica Soho. Wagi rin ang The Voice Generations na pinarangalan Best Entertainment Program. Best Drama Series naman ang Lilet Matias, Attorney at Law. Habang Best Adult Educational Cultural Program naman ang Agripreneur. Angat din ang galing ng Kapuso sa kategorya para sa radyo. Ginawaran ng Best Business News ang DZBB Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo. Noong 2012 na inaugurate na sa CMMA Hall of Fame ang 24 Oras sa kategoryang Best News Program. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 Oras. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Janina Chan. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Janina. Salamat, Janina. Thanks, Janina. At sa lahat po ng bumubuo ng Catholic Mass Media Awards, kami naman, sa lahat ng bumubuo ng magpakailanman, ay nagpapahatid ng malaking pasasalamat sa espesyal na pagkilala na ipinagkaloob ninyo
sa magpakailanman. Ready na kami ni Emil sa blowout. Oo ba? Congrats. Tapusin na natin kaya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Mga kapuso, 34 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Ganito ang Pasko, Pasko.